Hi vlog, welcome to my guys. So for today's video, i-review natin si Flame 150X in 2 weeks of ownership. Then tatalakayan na lang din natin yung design niya, performance at price. So bago tayo pumunta sa main topic, isang montage muna dyan para kay Alan Born 150X. So sa design naman po tayo, no. Una po nating tatalakayin is yung mga dinagdag natin sa motor na to. Unang-una is itong side mirror. Second hand lang po ito kasi galing na to kay Flash 150 version 1 natin. Yan po. Diyan po yan galing. So kung napapansin nyo sa mga video natin, may kalawang na siya. Yan. So don't worry guys. Bibili tayo ng mga CNC parts na mga ganito para bumagay naman siya sa motor natin. And then next yung dinagdag na pinalit natin, hindi dinagdag, is yung signal lights niya. Yan. So kung nakasubaybay kayo dun sa ating mga vlogs, hindi ko talaga trip yung stock na signal light niya. So makita nyo sa picture, ayan, yan po yung stock na signal light niya. Hindi ko po trip yung ganun. So kaya pinaltan ko po siya ng ganito. Yung minimalist lang po. Yan, so shout out sa electrician natin, J. Marlo. What's up? And lastly, yung pinaltan natin is yung passenger footrest. So ito na po yung passenger footrest natin. Yan, minimalist lang po siya. Yung tawag ng iba dito is Malaysian footrest. So dito sa likod guys, yung stock size talaga nito is 110 by 70. Yung brand niya is China brand. Hindi ko alam kung anong brand yun. Pero ngayon, nagpalit na tayo ng 80 by 17. And yung brand nito guys is Westlake. So yan po. Tubeless na rin siya. So far, yung napapalitan natin kay Flame 150X at satisfied naman po tayo sa mga nilagay natin na bago. Lalo na tong side mirror tsaka signal light. Next naman po is yung decals ni Flame 150X. So as you can see guys, may mga design na po siya. Parang tribal or something na maganda sa mata. Nakaka-attract talaga. Lalo na yung color combination niya, red, white, tsaka black. Yung mga designer po ni Rossi, approve na approve po ako dyan kasi nag-level up na po sila. Hindi na po mga badu yung design nila. Gaya po nito. Yan, may mga design po yung decals niya. Maganda din po yung font ng 150X. Tsaka, hindi na po paulit-ulit yung ano niya, design kasi iba Yan. So meron ng water cooled 4 bulbs na nakalagay dyan, 6-speed DOHC and FI Euro 4 compliant na po si Flame 150X. Dito naman po sa front nya, ganyan din po yung decals nya. May mga design, bumagay po sa kulay nya, red, white, black. So yan. Although may nakalagay po dito na logo ni Rossi dyan, tinanggal ko na lang po kasi hindi po talaga siya bagay sa red white na color combination kasi yung logo ni Rossi is yellow. So tinanggal ko na lang siya guys. So yan po yung decals niya. So ulitin ko, hindi na po siya baduy kagaya ng dati.
Additional ko lang guys about sa decals niya. Hindi na siya yung decals na kagayang dati na nilagyan ng decals tapos nilagyan ni Rossi ng top coat. Ito po, gaya na po ng mga Big 4, yung decals niya talaga pag tinanggal mo, wala na siyang bumabakat. So yan po. Then, meron po siyang plastic. Yan, tinanggal ko na po yung plastic nito kaya kung napapansin nyo sa video, makintab na siya. So ito po, dito nakalagay yung logo ni Rossi. Sa mga ibang or sa previous model ni Rossi, pag may sticker siya, nakatop coat po talaga. Pag tinanggal mo, babakat yung R dito. Pero sa mga unit ni Rossi ngayon, lalo na sa mga 150cc nila, sticker lang po talaga, hindi na siya nakatop coat. So kapag tinanggal nyo, punasan nyo lang, makinis na ulit yung fairings nyo. So yan po yung napansin ko dito sa bagong unit na Flame 150X. So dito naman tayo sa dashboard nya. So makikita natin RPM gauge, yan hanggang 11,000 RPM. So yan. Check engine indicator, kilometers per hour indicator, fuel indicator, odometer, and sa napansin nyo guys, colored na po siya. So yan po yung nagustuhan ko dito sa isa sa nagustuhan ko dito sa motor na to. And then wala po siyang buttons na kapag gusto nyo ilagay sa trip, lilipat nyo lang to ito. So ang ginagawa ko po dyan or ginagawa po ng ibang Flame users is ini-start po yung motor gaya nito. Yan, pansinin nyo, yung tinakbo natin is 825 kilometers in almost 2 weeks of ownership ay Flame 150X. So start natin, lilipat agad ito sa trip. So yan guys, o diba napansin nyo, 0 siya ulit. So lumipat siya sa trip. So patayin natin. On. Yan. Bumalik ulit siya sa odometer. Sa handlebar naman po is mapapansin nyo naka-clip-ons na po siya. So yung riding position nyo kapag ganitong handlebar clip-ons medyo aggressive po. Sporty looking po kayo pag nagda-drive sa motor na ganito. Gaya ng mga Raider FI, Raider Carb, RS150, ganun din po ito si Flame 150X natin. At ito nga po pala yung key nya. So may shutter lock na siya. So yan po, naka clip-ons po tayo na handlebars. And kung napapansin nyo, naka lower na po tayo ng konti. So additional aesthetic na lang po yan sa motor. And comfortable po ako sa ganyan po na riding position. So dito sa right handlebar nya guys, makita ninyo is yung throttle nya, bar end. Ito gusto ko rin tong bar end na to. Hindi siya generic tingnan sa personal Then ito may start na rin siya. And wala po siyang kill switch. So conventional lang po ito na starter button, and I think ito is class A lang. Yes, class A lang, pero pwede na rin natin yang pagtiyagaan. Then dito naman po sa brake nya, sa front brake, malambot lang po siya, hindi po siya matigas. So goods na goods yan para sa akin, at ito po talaga ang nag-caught ng attention ko. Kasi yung kanyang brake master is may design na po siya. Hindi po siya kagaya ng iba na yung design is kaparehas lang ng iba. Ito po may design na po siyang paganyan. So yun po talaga yung isa din sa nagustuhan ko. At nandito po yung indicator niya kung may laman pa ba or malapit nang maubos yung brake fluid nyo. So much for dito sa right na handlebar. Dito naman tayo sa left handlebar niya. So yan, so makita natin dito is high low sa ilaw,
yan, switch button, high and low. Then ito, kill switch ng ilaw, dim light, yan, at i-on yung headlights natin. Meron na rin po siyang turn signal sa left and right. Then wala pa po siyang hazard, and ito po yung horn niya, busina. So sa tingin ko class A lang din ito, and same to sa sa Raider or sa XRM. Yan, ganito yung nakita ko sa iba. So correct me if I'm wrong, pero para sa akin madali lang hanapan ng ganitong switches kung masira man ito, kasi class A lang to eh. And dito naman po yung clutch lever nya. So dito po ako napabilib sa motor na to, kasi ang lambot po ng clutch lever nya. Yan isa lang yan guys and hindi malalim yung pagitan nya, yung play nya one finger yung gamit ko. Pwede rin ito. Yan ang lambot ng clutch lever nya, clutch cable lambot. So na-test ko na rin to sa long ride. So kung nakita nyo yung vlog na yon, hindi po talaga nangalay yung kamay ko sa clutch at saka dito sa throttle, kasi ang lambot guys, para na talaga siyang branded. So salute sa Rusi, nag-improve na talaga yung mga motor nyo. So meron na rin po pala siyang USB port. So ito rin po talaga yung nakakot ng attention ko, kasi pag may ganito yung motor nyo, wala po siyang problema sa long ride, lalo na kapag meron kayong mga devices, lalo na yung mga action cam nyo or yung cellphone. Kasi habang bumabiyahe, pwede kayo mag-charge dito. So goods na goods yan para sa akin. So sa swing arm naman po tayo guys, dito po ako napamangha kay Rusi, kasi meron na po siyang alit chain adjuster. So hindi na po yung kagaya ng nakikita natin sa iba na binari lang. Ito nakaali na talaga, and yung material na ginamit niya is yan, high quality na talaga. At napansin ko guys hindi mabigat. Yes po, hindi po mabigat yung swing arm niya. Yun lang po yung napansin ko sa motor na to. Hindi gaya nung old model na DL150. Mararamdaman mo talaga na mabigat yung swing arm, kasi pure bakal. Ito, hindi ko alam kung anong materialis na ginamit ng company, pero para sa akin magaan na po to. Matibay plus magaan na. So yan po yung swing arm niya. Tingnan naman natin dito sa kabilang view. So yan po. Yan po yung swing arm niya. Yan. Masasabi kong quality na talaga yung mga materialis na ginamit dito. Yan So dito, chain adjuster. So yan. So sa seat height naman po tayo guys, So yung seat height po na stock ni Flame 150X is nasa 770 mm po yun. Yun po yung stock. Pero sa atin, naka flat seat na po tayo. Binawasan na natin kasi masyado po akong natataasan sa stock na seat ni Flame 150X. Pinabawasan na natin. So makikita nyo dyan sa video, yan po, comfortable na po yung seat height ko. Hindi na kagaya ng dati na nakatingkayad tayo. At yung kamay natin guys, kamay ko pala is relax na. Hindi kagaya ng dati na nakatuwid. Mangangalay ka talaga guys sa long ride. So ito, sineting ko na siya sa gusto ko at sa comfort ko. So pinabawasan ko na yung upuan niya. So stock seat ni Flame 150X is 770 mm. Dito naman po tayo sa tank niya, underneath ng seat natin.
Then nandito lang po yung bukasan ng kanyang upuan. So yan, nabuksan na natin. Tingnan natin yung loob niya. So ganito po yung loob ng upuan. Sa ilalim ng upuan ni Flame 150X, meron na po siyang ganito. So isa din to sa nagustuhan ko. May protector na siya. Hindi kagaya nung sa Flash 150 natin, nakadiretso lang po siya, yung tank agad yung makita. Ito may plastic na siya na protector. So malaking tulong po ito, lalo na kapag nagpa full tank kayo tapos tatagas dito, hindi na po siya dediretso dyan. Tank capacity po ni Flame 150X is nasa 5.3 liters yung full tank nya or fuel capacity. So yan po. And then kung napansin nyo guys, wala na tayong air cleaner kasi tinanggal ko na. So nilagyan ko na lang yan ng basahan para malagyan natin ng mga papel or tools. Diyan ko ilalagay. So yan po yung makikita natin sa ilalim ng upuan ni Flame 150X. So dito naman sa footrest guys, no? So matibay na matibay po talaga yung footrest na to. So yan. And then yung paint job na dito is yan. Kung napapansin nyo sa video, tika focus natin yan. So yung paint job niya is hindi katulad ng iba. Ito parang naka sandblasted, parang lang. Nagustuhan ko yung design niya, yung aesthetic niya, ang ganda. Then yung ilalim ng footrest niya, kung sakali kayo naman i-banking, so yan po, meron na po siyang slider dito. Yan. So hindi kayo magagamba kung babangking kayo, pero wag masyado kasi hindi po natitiklop ito guys. Naka-fix po siya na ganyan. Para sa akin okay lang kasi matibay, pero yung iba naman gusto yung natitiklop to. So yan po yung stock na footrest nya. And yung gear shifter nya, padukot lang po ito, dukot na ganyan and down. So yung gear shifting nya is 1 down 5 ups. So yan po. Tingnan naman natin yung kabila. Dito naman po sa right side ng kanyang driver's footrest is ganun din lang naman. Yan, may slider. And nandito po yung brake nya. So sa brake nya guys, para sa akin goods lang, tama lang yung diin nya and makapit siya. So yan, pure metal nga pala to guys. So matibay na matibay yan. And kung gusto niyo naman siyang i-adjust, meron siyang adjuster dito. Yan, may bolt tsaka nut, adjust na lang yan. Pero sa akin hindi ko na to ginalaw kasi sakto lang yung allowance nya. Yan o, para sa rear brakes. So sa headlight naman tayo guys. So yan po yung itsura nya. Yan. So sabi ng iba, para daw Decepticons yung ulo nya. Yan, side view. Okay, bila naman side view. So yan po yung headlight nya. Then yung mga ilaw nya. So kailangan po siyang i-start para gumana yung mga ilaw. So yan, try natin yung daytime running light nya, dim light. So ang angas po para sa akin. Ang ganda ng daytime running light nya guys. O, diba? Then yung signal light nya sa left. So yan po yung signal light nya sa left. At signal light sa right. Yan. Sa ilaw naman po tayo. So yan po yung low beam nya. So yan po, naka low beam po siya.
and yung high niya. Yan. So yan po yung high beam ni Flame 150X. So combination ng daytime running light niya, ang angas po. Isa din po ito sa nagustuhan ko. So yan. So sa iba pangit daw, pero para sa akin goods na goods yan. Ang ganda ng design. Tsaka malakas pa yung ilaw niya pag gabi. So pag in-off natin siya guys, yan. So namamatay din po yung ilaw niya. So sa taillight naman po tayo guys, no? So yan po yung taillight niya. Yan. Taillight, pag naka-brake siya, wait lang guys, try natin abutin yung brake. Yan. Pag naka-brake po siya, yan po yung itsura niya. Yan. Pag wala, yan po. Brake. Sa totoo lang guys, hindi ko trip yung taillight niya kasi yung design niya is, para sa akin, simple lang. Yung design niya is simple lang. So in the near future, baka mag-upgrade tayo ng taillight. And then wala na po palang kickstart si Flame 150X. So yan po, wala po siyang kickstart, electric start lang po meron siya. So ayan. So sa mga nagtatanong, paano daw kung nalobat? Simple lang sagot dyan. Huwag nyo ipapalobat yung motor nyo. And then may clutch naman to, pwede nyo pa rin siyang itulak, ilagay nyo lang sa 4th gear or 3rd gear. Magpatulak kayo, i-running start nyo. So yan lang po. So hindi na to big deal guys. So nasa modern era na tayo, so pwede nang wala yan, di ba? So gawin nyo, huwag nyo ipalobat yung motor nyo. Check nyo palagi yung battery para hindi kayo maabirya or sumakit yung ulo nyo. Tamang maintenance lang yan guys. Sa exhaust naman tayo guys. So napansin nyo yan, naka semi high mount na po yung exhaust nya. Then dalawa yung butas. See, stainless po dito na side, pero dito sa ilalim yan, so wala na po. See, so dito lang po binalutan nila ng stainless, and gusto ko yung design niya, semi high mount. And sa elbow niya guys, yan, kung napapansin nyo ito, hanggang dito may catalytic po siya. Yan. So in the near future, magpapagawa tayo ng elbow. So hindi mabubuo yung exhaust review natin kung walang sound check. So ito, on natin. Yan. Yan po yung tunog niya. So para po sa weight ng motor na to is 115 kilograms po siya dry weight. So 115 yung dry weight niya. So gaan na rin po ito para sa isang China bike. So dito naman sa ilalim guys, makita natin yung radiator niya. So yan, meron na po siyang radiator, water cooled na po siya.
So sa long ride ko guys, so far hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo. Ito, para sa akin sulit yung pagkuha ko sa unit na to. Performance review. So yan guys, para naman po sa kanyang engine performance, meron po siyang 149.6cc or 150cc na engine at 16.8 horsepower at 9,500 rpm, then 14.5 Newton meter of torque at 8,000 rpm. And yung bore and stroke niya is 57.3 and yung stroke niya is 58. So yan po. Sa compression ratio naman niya guys is 11.3. Then naka 6 speed dual overhead cam. Yung size ng stock throttle body niya is 30 mm. Then yung stock injector niya is 4 holes. So nasukat na po natin yung throttle body size niya nung binuksan po natin si Flame 150X. Gamit po is yung caliper. So meron po siyang, ulitin ko, 30 mm na throttle body and 4 holes na injector. Para naman po sa gas consumption niya, nung nag long ride po ako galing dito sa Davao papunta ng Agusan del Sur sa May Bayugan, kung chill ride ka lang is yung nakalculate ko is 48 kilometers per liter. Kung chill ride yun guys ha. Pero kung waswasero ka, kumukonsume talaga to ng 41 kilometers per liter. So 7 kilometers yung difference niya sa chill ride at waswas mode. So again, chill ride, kumukonsume lang siya ng 48 kilometers per liter. Waswas mode is 41 kilometers per liter. Sa brakes naman po tayo guys, dito sa front meron tayong disc brake at dual path na caliper. So yan po, wala po siyang ABS. So sa mga materialis naman na ginamit para sa kanyang brake system guys, quality na talaga oh. Yan oh, makikita nyo, stainless to. So yan, banjo bolt niya, ang ganda na rin, diba? Quality na talaga si Rossi. So dual path caliper, kahit walang ABS yan, kung marunong naman kayo mag progressive braking hindi po yan big deal. Dito naman po sa rear brake nya, meron din naman po tayong disc brake. So yan po, and single path na caliper, pero malaki siya. Ayan. So yung mga caliper na ginamit ni Rossi is para din yung sa mga ano yan guys, yung sa Raider, sa XRM. Yan. Ito yung banjo bolt na ginamit niya. Yan. So quality na talaga siya. Kasama na yung hose yan oh. So hindi na yun yung gaya ng dati. Oh. Diba may design pa siyang pa-curve papunta dito sa brake master. Wala na talaga akong masasabi sa quality sa brake system ni Flame 150X. Yan, stainless. So hindi to basta-basta kinakalawang guys oh. Yan, quality na talaga yung mga ginamit ni Rossi dito. So sa rear, disc brake pa rin tayo at may single path na caliper. Sa suspension naman po tayo guys no. So dito talaga ako napabilib sa motor na to. Akalain nyo 75,000 pesos na motor, meron na kayong magandang suspension harap at saka dito sa likod. So nagamit ko na po ito sa long ride, ni-review ko na. So guys, hindi talaga sumakit yung likod ko. Wait lang, 6 hours tayong nakaupo. Yung tayo natin, ihi, gasolina, kain lang. So yan.
6 hours na biyahe, hindi sumakit yung likod ko, yung bewang ko, puwet lang yung sumakit. So marirecommend ko talaga yung suspension nito guys, ang lambot. Dito naman po sa kanyang tires, sa front tire muna tayo, meron siyang 70-90 by 17 na tire size. So yan guys, wala akong problema dito guys, lalo na sa mga lubak, goods na goods talaga. Sinamahan pa ng suspension na maganda at tire size na maganda rin, goods na goods. So ulitin ko, 70-90 by 17. Mag size naman po niya guys is 1.85 by 17. So yan. Dito naman po tayo sa rear tires niya. So dito sa likod guys, yung stock size talaga nito is 110 by 70. Yung brand niya is China brand, hindi ko alam kung anong brand yon. Pero ngayon nagpalit na tayo ng 80 by 17. And yung brand nito guys is Westlake. So yan po, tubeless na rin siya. Yung mag size niya so sa mag size niya guys is 2.75 by 17. So kung nagtatanong kayo kung okay lang ba sa mag size niya yung 80 by 17, yes guys, goods na goods. Gumaan po yung motor, then okay po siya sa lubak. So yan, para sa akin sakto lang po yung 80 by 80 sa likod niya at sa size ng mags niya. So sakto lang po. So kung gusto nyong bumangking, makakabangking pa rin kayo, pero wag naman sumobra, baka mag overshoot. So 80-80 or 80-90 or 90-80. So kung gusto nyo yung palit ng tire sa likod, yan lang po na size ang masasuggest ko. Pero goods din naman yung 110 by 70, pero para sa akin nabibigatan ako sa size na yun, lalong lalo na po kung ibabagay natin sa motor. So para naman po sa price ng motor na to, meron po siyang 75,000 na cash price, and kung gusto nyo po kumuha ng mortgage, magda-down lang po kayo ng 4,000. Then sa 3 years, magma-monthly po kayo ng 3,100. With rebates na po yon na 300 pesos. So kung gusto nyo ng detailed na table, visit lang po kayo sa nearest Rossi branch nyo. Kasi yung price po sa monthly niya, kung gusto nyong umutang, is magdedepende po yan doon sa branch na Rossi sa inyong lugar. Kasi sa narinig ko, iba-iba po yung price nila. Pero yung cash price is iisa lang, 75k po. So para sa inyo guys, sulit ba yung 75,000 na pera nyo kung kukuha kayo ng ganitong motor? Sa 75,000, meron na kayong ganito kagandang motor. Then sa 75k na pera nyo, meron na kayong mabilis na motor, gaya ng nasa video. So sa 75k nyo guys, meron na kayong ganyan kabilis na top speed. So para sa inyo, sulit ba or hindi sa 75,000 pesos?